Sa part 1 ng ating video, narinig natin ang tinig ni Inang Gaya. Ang mensahe niya mula sa kanta. Isang paalala, isang bulong, isang panawagan. Ngunit ngayon, mas lalalim pa tayo. Dahil ang mensahe ni Inang Gaya, hindi lang naririnig. Ito'y nararamdaman sa bawat elemento na bumubuo sa ating mundo at sa ating pagkatao. Ang hangin, tubig, apoy at lupa. Ang apat na elemento, ngunit iisang katotohanan. Kung ano ang ginagawa natin sa kanila, ay siya ring ginagawa natin sa ating sarili. Ito ay panawagan ng call to action para sa ating inang kalikasan. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Hangin, ang hininga ng buhay. Ang hangin ang unang regalo ng buhay. Sa bawat paghinga mo, may himala. Ito ang nagbibigay ng oxygen sa ating katawan at ang nagpapaandar ng enerhiya sa ating bawat cells at nagiging tulay para tayo makarinig, makaramdam, makakonek. Ito rin ang nagdadala ng ulan, nagpapagalaw sa kalikasan at nagpapanatili ng balanse ng temperatura ng mundo. Ngunit ngayon, ang hangin na dapat ay malinis at buhay ay unti-unting nalalason. Sa usok ng sasakyan, sa emisyon ng pabrika, sa pagsusunog ng basura. Ang bawat usok na ating pinapakawalan ay bumabalik din sa ating baga at hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Dahil ang hangin ay konektado rin sa ating isip at komunikasyon. Kapag ang hangin ay magulo, ang mundo ay nagiging maingay. Kapag ito ay marumi, ang pag-iisip ay nagiging magulo rin. Ang tanong ni Inang Gaya, paano ka hihinga kung ang hangin ay unti-unti mong pinapatay? Ang role ng hangin sa ating environment at nature. Sound transmission. Ang hangin ay nagsasagawa ng mga sound wave na nagpapahintulot sa mga hayop at tao na makarinig. Water cycle. Ang hangin ay gumaganap na mahalagang papel sa pagdadala ng singaw ng tubig, pagbuo ng mga ulap at pamamahagi ng ulan sa buong planeta. Physical power. Ang hangin ay ginagamit para sa mga pagpapakalat ng mga buto at sa mga termino ng tao. Pagpapagana ng mga turbine na gumagawa ng enerhiya. In addition to physical survival, ang hangin ay madalas na nauugnay sa cognitive, spiritual at communication na mga aspeto ng buhay na kumikilos bilang isang simbolo ng aktibidad sa pag-iisip at koneksyon. Ang pangunahing nakakasira sa elemento ng hangin sa mundo ay ang polusyon sa hangin, ang air pollution, na dulot ng iba't ibang human activities at natural na pangyayari. Ang maruming hangin ay naglalaman ng mga nakakalasong gas at particles na nagpapababa sa kalidad nito at nagdudulot ng malalang sakit tulad ng cancer sa baga, sakit sa puso at mga respiratory disease. Narito ang mga pangunahing sanhi na nakakasira ng hangin. Emisyon mula sa mga sasakyan. Sa Pilipinas, 80% ng polusyon sa hangin ay nagmumula sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel, tulad ng mga jeepney, kotse at truck. Nagbubuga ito ng carbon monoxide, nitrogen dioxide at mga particles na nagpapadumi sa hangin. Industriya at pabrika. Ang mga pabrika at planta ng kuryente na nagsusunog ng carbon, petrolyo at iba pang fossil fuel ay naglalabas ng sulfur dioxide at iba pang nakakalasong kemikal. Pagsusunog ng basura at kaingin. Ang bukas na pagsusunog ng basura, plastik at mga tuyong dahon
ay nagpapalabas ng makapal at nakakalasong usok. Fossil fuel combustion, ang pagsunog ng coal, langis at natural gas para sa kuryente at transportasyon ang pangunahing pinagmumulan ng mga greenhouse gas. Natural na sanhi, ang mga pagsabog ng bulkan, ang abon nito at sulfur, dust storms at mga sunog sa kagubatan o wildfires ay nagdadala rin ng malalaking particles sa hangin. Polusyon sa loob ng bahay, paggamit ng uling o kahoy sa pagluluto o biomass, at mga kemikal mula sa mga spray cans. Ang mga pollutant na ito ay nagiging sanhi rin ng acid rain at nagpapalala sa climate change sa pamamagitan ng pagkasira ng ozone layer. Tubig, ang daluyan ng damdamin. Ang tubig ay buhay. Mahigit 70% ng ating mundo ay tubig at halos ganun din ang ating katawan. Ito ang nagpapatakbo sa ating dugo, nagpapalamig sa ating katawan, at nagbibigay buhay sa bawat halaman, hayop at tao. Ito rin ang humuhubog sa mundo, lumilikha ng ilog, bundok at karagatan. At sa bawat patak ng ulan, may kwento ng siklo ng buhay. Ngunit sa kabila nito, unti-unti natin itong dinudumihan. Sa kemikal, sa basura, sa kapabayaan. Ang malinis na tubig, nagiging lason. Ang karagatan, nagiging sementeryo ng plastik. At tandaan mo, ang tubig ay konektado sa emosyon. Kapag ang tubig ay magulo, ang damdamin ay nagiging magulo rin. Kapag ito'y marumi, ang puso ay nahihirapang dumaloy. Bulong ni Inang Gaya, paano ka magiging payapa kung ang tubig sa iyong paligid ay punong-puno ng sugat? Mga hamon at panganib. Bagamat sagana ang tubig, 3% lamang nito ang fresh water o pwedeng inumin at ang karamihan ay nakaimbak sa mga yelo. Ang polusyon sa tubig, pag-init ng mundo o climate change at tumataas na populasyon ay nagpapaliit sa supply ng malinis na tubig na nagbabanta sa ekolohiya at kalusugan ng tao. Sa madaling salita, ang tubig ay hindi lamang isang elemento. Ito ang dugo ng planeta na nagbibigay buhay at humuhubog sa ating kapaligiran. Ang mga pinsala na naidudulot natin sa tubig, polusyon mula sa industriya at basura, ang mga nakakalasong kemikal, industrial wastewater at latak o debris ay nagpapalabo at nagpapahina sa kalidad ng tubig. Mapanirang paraan ng pangingisda, ang paggamit ng dinamita o cyanide ay direktang sumisira sa mga tirahan sa ilalim ng dagat. Land pollution, ang mga basura sa lupa ay napupunta sa mga katubigan. Contamination, ang dumi mula sa sewer o mga nakakahawang materyales ay nagpaparumi sa supply ng tubig. Ang mga ito ay nagre-resulta sa pagkasira ng ecosystem at kawalan na mapagkukunan ng pagkain at hanap buhay. Apoy, ang liwanag at pagbabago. Ang apoy ay kapangyarihan. Ito ang nagbibigay daan sa pag-unlad ng tao. Ito ang enerhiya ng pagbabago, ang apoy ng puso, ang liwanag ng kamalayan. Pero kapag ito'y nawalan ng balanse, nagiging pagkawasak. Ang apoy na dapat ay nagbibigay buhay, nagiging sanhi ng pagkawala nito. At sa loob natin, ang apoy ang ating passion at galit. Kapag ito'y hindi kontrolado, nakakasakit tayo, nakakasira tayo. Paalala ni Inang Gaya, ang apoy ay hindi kaaway, pero ito'y dapat alagaan, hindi pabayaan. Ang apoy ay may napakalaking impact o epekto sa buhay sa mundo na nagsisilbing pundasyon para sa pag-unlad ng tao at sibilisasyon. Ang pagtuklas at pagkontrol sa apoy ay nagbibigay daan sa mga sumusunod. Pangunahing gamit at kaligtasan. Ginagamit ang apoy sa pagluluto upang maging ligtas kainin ang pagkain at maiwasan ang sakit. Ito rin ay nagbibigay ng init sa mga tahanan lalo na sa panahon ng taglamig. Pag-unlad ng industriya, mahalaga ang apoy sa iba't ibang industriya na nagpapadali sa mga pang-araw-araw na gawain. Cultural at simbolikong kahulugan.
Ang apoy ay may mahalagang papel sa mga ritual at kultura. Panganib. Sa kabilang banda, ang hindi kontroladong apoy ay maaaring magdulot ng malaking sunog na mapanganib sa buhay at ari-arian. Sa kabuuan, ang apoy ay isang mahalagang elemento na nagpapabago sa paraan ng pamumuhay ng tao mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang apoy, kapag hindi na kontrol, ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa mundo, kabilang ang pagkawasak ng kalikasan, panganib at kalusugan, at matinding epekto sa ekonomiya. Narito ang mga pangunahing pinsala nito. Pagkasira ng kalikasan at ecosystem. Ang mga wildfire o sunog sa kakahuyan ay tumutupok sa libu-libong ektarya ng kagubatan na sumisira sa tirahan ng mga hayop at nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Polusyon sa hangin. Ang usok mula sa mga nasusunog na kagubatan at basura o landfill ay nagbababa sa kalidad ng hangin na nagdudulot ng makapal na smog sa mga lungsod. Panganib sa kalusugan. Ang usok ay nagdudulot ng mga sakit sa baga at iba pang karamdaman sa mga tao. Pagkasira ng ari-arian at buhay. Ang mga sunog ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng tao at pagkaubos ng mga bahay at komunidad. Pagbabago sa klima. Ang malaking sunog ay naglalabas ng matinding carbon dioxide sa atmosphere na nagpapalala sa global warming. Sa kabuuan, ang hindi kontroladong apoy ay isang malaking banta sa balanse ng ekolohiya at kaligtasan ng mga buhay sa daigdig. Lupa, ang pinagmulan at pinagbabalikan. Ang lupa, ang ating tahanan. Ito ang nagbibigay ng pundasyon, struktura at katatagan sa lahat ng buhay. Dito tayo tumatayo, dito tayo kumukuha ng pagkain, at dito rin tayo babalik. Ngunit ang lupang ito ay patuloy nating sinisira. Pagpuputol ng mga puno, pagmimina, polusyon, mga digmaan, at maging ang kalamidad. Lalo pang lumalala dahil sa ating mga ginagawa. Ang lupa, unti-unting napapagod. At kapag ang lupa ay nawala ng balanse, lahat ay apektado. Dahil ang lupa ay konektado sa ating grounding, ang ating sense of stability. Kapag nasisira ang lupa, ang tao ay nawawalan ng direksyon. Tanong ni Inang Gaya, paano ka tatayo kung ang mismong lupang iyong tinatapakan ay gumuho? Narito ang mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng ating Earth. Una, mga gawain ng tao o human activities na nakakasira sa kalikasan. Ang patuloy na pag-abuso ng tao sa kalikasan ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Deforestation o pagpuputol ng puno. Ang walang habas na pagputol ng puno sa mga kabundukan ay nagiging sanhi ng pagguho ng lupa o landslide, baha at pagkasira ng tirahan ng mga hayop. Maling pagtatapon ng basura. Ang pagtatapon ng basura sa ilog, dagat at kanal ay nagdudulot ng polusyon sa tubig at lupa. Mining at quarrying. Ang pagmimina ay sumisira sa istruktura ng lupa, nag-aalis ng mga puno at nagdudulot ng erosion. Polusyon, usok mula sa mga pabrika at sasakyan at kemikal mula sa industriya ay nakakalason sa lupa at hangin. Dynamite fishing, paggamit ng pasabog sa pangingisda na sumisira sa mga corals at yamang tubig. Pagkakaingin o pagsisiga, nagdudulot ng air pollution at maaaring magsimula ng forest fires. Number 2, natural disasters, natural na kalamidad. Ang mga ito ay likas na kaganapan na nagbabago sa anyo ng lupa at sumisira sa ecosystem. Lindol o earthquake, nagdudulot ng pagbitak ng lupa, landslide at pagguho ng mga istruktura. Pagputok ng bulkan, naglalabas ng lahar, abo at lava na sumusunog at tumatabon sa mga kagubatan at sakahan. Bagyo at baha, nagdudulot ng matinding pagbaha, pagkasira ng pananim at pagguho ng lupa. Tsunami, malalaking alon na sumisira sa mga baybayin at nagdadala ng alat sa lupa na pumapatay sa mga halaman. Landslides o mudslides, mabilis na pagbaba ng lupa at putik mula sa bundok. Number 3, man-made disasters.
Ito ay mga sakunang resulta ng kapabayaan o intensyonal na aksyon ng tao. Ito ay ang oil spills, pagtagas ng langis sa dagat na pumapatay sa mga isda at corals. Nuclear accidents or radiation leak, tulad ng Chernobyl at Fukushima, nagdudulot ng pangmatagalang kontaminasyon sa lupa at hangin. Industrial fires o explosions, sunog sa mga pabrika na naglalabas ng mga nakakalasong kemikal. Digmaan, paggamit ng mga bomba at kemikal na sumisira sa kalikasan at nagpaparumi sa lupa. Climate change, na pinalala ng tao. Ang labis na paggamit ng fossil fuels ay nagpapainit sa mundo na nagiging sanhi ng matinding tagtuyot o drought at wildfires. Ang lahat ng ito ay nagreresulta sa environmental degradation o ang pagbaba ng kalidad ng ating kalikasan na nagpapahirap sa kabuhayan at nagbabanta sa buhay ng tao, hayop, puno at mga halaman. Narito na po ang ating closing message. 4 na elemento, isang mensahe. Ang hangin na iyong hinihinga, ang tubig na iyong iniinom, ang apoy na iyong ginagamit, at ang lupang iyong tinatapakan. Hindi lang sila bahagi ng mundo, sila ay bahagi mo. At kung patuloy natin silang sisirain, unti-unti rin nating sinisira ang ating sarili. Ngunit may pag-asa pa, sa bawat maliliit na hakbang, sa bawat pag-aalaga, sa bawat pagpili ng tama, unti-unti nating mapapagaling ang ating mundo. At tandaan mo, hindi mo kailangan iligtas ang buong mundo. Kailangan mo lang magsimula sa sarili mong mundo. Kung narinig mo ang mensahe ni Inang Gaya, huwag mo lang itong pakinggan. Isabuhay mo. Peace, love, and light. Thanks for watching.